Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Malungkot at iyak ngayon si Roque dahil sa hindi niya makapiling ang kanyang mga anak ngayon Pasko. Nakagagawan din niya kung bakit malayo siya ngayon sa kanyang mga mahal sa buhay. Anyway, baka madagdagan pa ang stress nitong si Roque pag nalaman niya na nagbigay na ng utos ang Quadcom na imbestigahan at busisiin ngayon ang kanyang mga asset at ari-arian at kasunod nito ipapa-freeze na ang kanyang bank account. Sigurado maglulupasay ito sa kakaiyak kung ito ay kanyang malaman. Anyway, panoorin na muna nating itong pagdradrama ni Harry Roque sa kanyang blog. Magandang Pasko po sa inyong lahat. Ito po ang kauna-unang Pasko na hindi po namin kasamang mag-asawa ang aming dalawang anak. Alam niyo naman po kung bakit kami nawalay sa piling ng mga mahal sa amin sa buhay. Dahil pinaglalaban po namin ang aming karapatan bilang mamamayan, karapatan para magkaroon ng privacy, karapatan na tratuhin ng may respeto at dignidad, maski po ng mga makapangyarihang mga kongresista. Hindi po kami papayag na dungisan ang aming dangal, lalong-lalo na mga taong walang dangal. Abogado naman po ako. Alam ko po kung anong mga palatuntunan ng ating Korte Suprema sa mga investigasyon ng Kongreso. Kailangan may kinalaman po yan dun sa batas na bibangkas. Kailangan respetuhin ang karapatan ng mga witnesses at ng resource persons, lalo na yung karapatan na hindi magtistigo laban sa kanilang mga sarili. At dahil ang mga hinihingi po sa amin walang kinalaman sa batas na binubuo ng Kongreso. At ito po ay mga bagay-bagay na pribado sa aking pamilya. Nanindigan po kami at nawalay po sa piling ng aming mga mahal sa buhay. Di po ako nagsisisi dahil alam naman po natin sa ating kasaysayan na ang karapatan ng mga mamamayan yuyurakan kung papayagan na yurakan na mapang-aping gobyerno. Ang punot-tulo po ng pagpapaaresto sa akin ng Kongreso at ng aking may bahay ay dahil kami daw po ang responsable doon sa pulburonic video. Bagamat wala po itong katotohanan, ang issue naman po ay bakit hindi kasi sinasagot ng paratang na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang presidente? Sagutin ng paratang, adik ka ba? Pero siyempre po, dahil tayo nanindigan sa ating karapatan, lalong-lalo na sa karapatan ng mabuting pamumuno, tayo po ngayon nakikinig ng isang awitin na nagpapahiwatig ng ating saloobin. Masakit po, pero kinakailangan manindigan. At ang Pasko naman po, ang Pasko ay pinagdiriwang. Dahil ito po ang kapanakan ng ating Panginoon na nagbibigay ng pag-asa at mensahe ng Diyos. Pag-asa na kung ngayon ay napakadilim ng ating mundo dito sa ating bansang Pilipinas. Darating din po ang bukang diwa. Sa ngayon po, kasama ang 14 na milyong Pilipino. Kasama po namin sa aming mga tanit-tanit. Ang aming mga mahal sa buhay. Tumaas kami. Darating na dating tayo. Nagkakaroon po na tuloy na pagbabago sa ating bayan. Nagkakaroon na tayong liderato. Kung saan, kumiya ay lalago. Hindi na kinakailangan
ang may ibang bayan na ating natabasan. Sa kinabukasan, nawala na pong mga inaapi dahil sa kanilang mga paninindigan. Pag-asa sa ilalim ng bagong pamumuno, lahat ng pananaw, lahat ng punto de vista, respetuhin. Dahil wala naman po makapagsabi na sila ay mayroong monopoliya sa kung anong tama sa ating bayan. Pero sa ngayon po, gaya ng awitin ito, kailangan kami sa piling na aming mga mata buhay. Aming puso't lahat namin. Tama. It's nothing will find me. Yan mga kabunyog, narinig po natin ang hinagpis ni Roque nang hindi niya makapiling ang kanyang mga anak ngayon Pasko. Although, nakakaawa nga naman, pero ano ang magagawa natin? Kasalanan naman niya kung bakit nagtatago siya. Huwag niyang sisihin ang sino man dahil in the first place, siya ang tumakas. Kung ibinigay lang niya ang hinihingi ng Quadcom, di hindi sana ganyan ang kanyang kalagayan, di ba? Anyway, lahat ng kasamaan ay dapat pagbayaran. Siguro oras na para magbayad ka, Roque. Ito sigurado, maglulupasay ka sa kakaiyak pag nalaman mo itong bagong utos ng Quadcom na ipapa-freeze na ang iyong account. Kung mangyari ito, lalong liliit ang mundo mo at hindi ka na makakagalaw pa. Sigurado, mahuhuli ka na ng ating mga kapulisan. Kaya kung ako sa'yo, sumuko ka na lang at pagbayaran ang naging kasalanan sa taong bayan. Former presidential spokesperson Harry Roque's bank accounts, assets, and transactions with persons associated with offshore gaming should be audited and, if needed, ordered frozen by the Anti-Money Laundering Council, according to the House of Representatives Quad Committee report. In a 51-page report, the Quad Committee summarizes the key findings and evidence gathered from its 4-month inquiry into criminal activities, particularly extrajudicial killings and illegal Philippine offshore gaming operators, which are tied with the administration of former President Rodrigo Duterte. Unlike in the case of Duterte, whom the Quad Committee recommended charged with crimes against humanity over his brutal war on drugs, the mega panel did not pin down Roque for a specific offense. But the report states that a criminal investigation should be commenced to inquire into the extent of Roque's involvement in the operation of Lucky South 99 and Whirlwind Corporation, among others. Based on the report, the Anti-Money Laundering Council should initiate an investigation on the acquisition of Roque's assets. It says that a freeze order over the assets owned by Roque should be applied. Lucky South 99 was the Pogo hub in Pampanga province that was raided by the Presidential Anti-Organized Crime Commission in June for alleged human trafficking, online scam operations, and torture of workers. Roque became a key figure in the Quad Committee inquiry after Philippine Amusement and Gaming Corporation Chair Al Tenco revealed that Roque arranged meetings between him and Whirlwind Corporation Incorporator Cassandra Ong to settle Lucky South 99's unpaid arrears in July 2023. However, the former palace official denied lawyering for a Pogo and maintained that he was only representing Ong. Roque's financial dealings also caught the panel's attention after it emerged during the inquiry that his declared assets surged from 125 pesos in 2016 to 125 million pesos by 2018 during the height of Pogo operations under the Duterte administration. The Quad Committee also urges the Philippine government to exhaust all efforts to bring Roque back to the country after he confirmed that he and his wife, Myla, had gone abroad following the panel's issuance of an arrest warrant against him in September. The warrant was issued after the panel cited Roque in contempt for refusing to attend the hearings and submit the documents being sought in the investigation. Paano yan, Roque? Checkmate na ang Quadcom. Siguro naman hindi ka na magiging pasaway at magtatago kung saan-saan dahil mahihirapan ka na ngayon dahil hindi mo na magagamit ang yaman mo. Anyway, dito na lang po mga kabunyog ang aking topic. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.